Mga adlaw ka natong tanan, mga pinalanggang, mga kahigalaan ug mga kaigsunan nining adlaw aduna tay usab isang topiko na ating po pag-aralan sa araw pong ito na ang pamagat po ay The Number of the Cell. Ito po ay compiled by J.N. Lapboro, isa sa ating mga pioneer, na itong pioneer na ito naman ang pinaka close na kaibigan ng ating propeta nung nung sila ay nabubuhay pa. So ngayon natin pong pag-aralan kung ano naman din ang kanyang maibibigay sa atin na pagtuturo tungkol po sa suhito na The Number of the Cell. Alam natin na ang Revelation ay may tinutukoy na tinatawag na 144,000 ay mababasa po natin una-una sa Apokalipsis Kapitulo 7 at Apokalipsis Kapitulo 14. So, sa umaga pong ito, atin pong buksan, pag-aralan ang mga naisulat. Pero ito pong babasahin ito, ay ang lahat na ginagamit din niya ay nakabase lang din po sa sulat ng ating propeta na galing mismo sa Diyos. So ayon po, unang bungad po niya na ang tungkol sa pagtatatak. Sabi niya dito, kung ang mensahe ng pagtatatak ay hatid sa buong sanlibutan na may kapangyarihan tulad ng Pentecostes, alam natin kung gaano katindi o pangyayari sa panahon ng Pentecostes. At ang lupa ay liliwanagan ng kalulatian nito. At kung gaya ng kamakailan na sinabi rin ng isang kapatid, ito ay magbubunga ng milyon-milyon. But pasabot, tungod kay atong nakita kung unsa ka gamhanan o gahom ang gikahatag ni adtong gitawag og Pentecostes, unsa ang atong ebidensya nga makita sa panahon nga gihulog ang gitawag og unang ulan, mas mulabaw ang gahom sa gitawag og ulahing ulan igsuon. Mo nang nakita nato nga posibilidad matud pa sa usa ka igsuon nga milyon-milyon ang masilyuhan nining katapusang kapanahonan. Apan atong tagaag pagtagad kini kung kini bagyod tungod kay atong nakita nya ang pangalan nga Seventh-day Adventist ang denomination dili kung sa denomination or sa mission or sa general conference ang bilang mikabat na og 23 milyones. Wala pa'y apil din ha ang atong mga kahigalaan nga mga IMS, ang mga igsuon nga IMS at yung mga kapatid din nating mga SDARM at iba pang mga nagpakilala o independent ministry. So isa kami doon, so sa tinatawag nga independent, pero lahat ay nagpakilalang mga Seventh-day Adventist. Sabbath keeper. So, merong kabuuhan, 23 million, meron pang iba't ibang mga hindi natin alam kung ilan din ang SDARM, ilan din ang IMS. So, lahat nag-aangkin, nagpakilalang mga Seventh-day Adventist. So, ang dakong mangutana, manggod-ani, ang pinakamalaking katanungan is, tunay ba na itong masisilyuhan ay abot din ng milyon-milyon? Basta ang alam natin sa Lucas Kapitulo 12, 32, na kung babasahin natin dyan sa English, fear not, little flock, o munting kawan. Bot pasabot, aduna lamay gitawag o gamay lang yun nga kining bahin nga sa umalabot ka kapanahunan giila nga kining bilang papunta nagisgot nga kining gitawag og little flock moabot ba og milyon no nga maluwas sa umalabot nga kapanahunan or masilyuhan.
Mausa na sa to ang pangutana taga-agpagtagad. Unya sumala sa Daniel 12:10, many shall be purified and made white and tried. So adunay daghan nga limpyuhan, baga puti, marami ang lilinisin at paputiin at susubukin. So ang 23 milyones pas masilyuhan, pinakanindot undana no, kung mao gyud ni siya ang mahitabo mga kaigsuonan. Basta ang gisulti lang jud Daniel 12:10, many shall be purified, made white, and tried. So adunay daghan, pero hinumduman nato mao gyud ni siya ang gusto sa Dios nining panahon na nga ang tanan gyud makakab-ot sa paghinulsol. Sumala sa 2 Pedro 3, kapitulo 3, versikulo 9. Kundi ang lahat ay magsipagsisi. Ibig sabihin na talagang ayaw ng Diyos na ang sino man ay mapahamak. Kay sumala sa Mateo kapitulo 22, versikulo 14, marami ang tinawag, datapwat kakaunti ang hinirang. Nagpasabot, adunay daghang magagipang tawag, pero gamay lang yun ang modesisyon o bupili sa tinuod na pagsunod. Ano kaya ang dahilan na sa napakadami na pong nabinyagan, napakadami na pong nagpakilalang Seventh-day Adventist, may Miss Kaman dyan, may Isdarm, wag na yung iba na talagang, wag lang yung nag-aakusa. Minsan kasi, ito yung pagkukulang natin. Inaakusahan natin yung pangalang Seventh-day Adventist, Babylon, Babylon. Which is, sa iba, siguro tama, pero maniwala kayo sa hindi. Ito lang po ang masasabi ko. Sa panahon ng mga Israelita, may mga pinili ang Diyos na maging propeta, tulad nila ni Isaiah, Ezekiel, tulad nila ni Jeremiah. Actually, nagsitalikod ang bayan ng Israel. Pero alam niyo po, nakita ko doon, akong nakita, unsa kadakong gugma sa Dios sa nasod sa Israel. Do bisan tuod nga gapangita na sila og laing Dios, kaludluhod na sila gasiba-simba, ang uban ila pag yung gihalad ang ilang anak ngadto sa mga rebulto, pero nakita nako wala talikdi sa Dios. Kaya nga naman aduna gyud tinuod nga mga Israelite. Mao po ni akong nakita sa Iglesia Adventista del Séptimo Día. Tanan nga nagpailalom sa banyera o pangalan nga Adventista. Doon nakita nato nga murag yung tagilid ang kaluwasan sa kinatibuk ang Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero naglantaw gid ko igsoon. Muna itong basahon karon. Adunay tinuod nga Adventista del Séptimo Día. Atong basahon igsoon. Testimony Volume 5, page 136, 1881. Ang malaking bahagi, the great proportion of those who now appear, o ning sintro sa itong pagtuon karon. Ang malaking bahagi ng mga ngayon ay waring tunay at tapat ay mapapatunayang hamak na metal. Hamak na metal igsoon. Adunay mga nangalagad karon nag-angkon nga Seventh-day Adventist, pwede usa ako adto nga na waring tunay at tapat daw, kita gyud nato kay usa ka madasigon, dasig gyud sa pagpangalagad, talagang nakikita natin napakasigasig. Lalo-lalo na pag bagong nabinyagan, at lalo-lalo na kung bagong mga naset na opisyalis, parang hindi mag-a-absent, hindi talaga pwedeng malit, di ba? Nagpapagamit talaga sa gawain. Mapatutunayang hamak na metal. Pag pinag-usapan nating hamak na metal, o metal mga kapatid, yung tunay na metal dito nga pinag-usapan is tulad ng gold, pilak, no? Pero nagid po'y piki nga metal, no? Pag magisgot taog, tinuod yun. Kining gitawag og bulawan, diamante. Kung sa espiritual nato ni siya
atong parang itandi nato sa espirituhanong butang, matawag ka nga bulawan ka, diamanti ka igsuon kung tinuod ka gyud nga Adventista. Yung buhay natin ay dalisay at kasi pag sinabi nating gold, tumatagal yan di ba? Dalisay yan, di na siya mausab. Pero kining gitawag o kining huwad lang ba, huwad, base metal lang. Pinaka mababang uri lang yan na metal. No? Mababang uri ng metal. Mukhang matibay sa labas, pero dito day sa sulod, ulpog, madaling matunaw o masira. Nausay, isa ta sa magitawag og kanang bang mailad, lalo na pag nasa mga tindahan. Akala natin matibay, pero pala madaling masira. So, ganun din po sa atin ngayon. Kasalukuyan, napakadaming membro ng iglesia, pero napakadami din pala na hindi tunay, mga kapatid. So, unsaon na to pagkahibalo nga kini siya dili huwad lang nga metal. So, nagpasabot, pangalan lang nga Adventista, unya gusto lang yun og komportable, unya sa panahon sa sakripisyo, dili makatindog igsoon, dili makabaro. Og walay lalum nga personal na pakigdugtong kang Kristo. Walang malalim na personal na pakipag-ugnayan kang Kristo. Mao na siya ang gitawag og kining kanabang huwad lang nga metal igsoon. Kay kisgutan man ning metal igsoon. Subot pasabot, ingana ka klaro nga kanabang pangalan lang ta. Gaangkon ta nga Seventh-day Adventist. Pero wala nakita sa to ang kinaiya. So, unsa pa mga kaigsunan? Halimbawa, kung atong idugtong sa Daniel dosages, kaya atong gisgutan na, marami ang lilinisin, paputiin at susubukin. Ngunit ang masasama ay gagawa ng kasamaan. At wala sa masasama ang uunawa, kundi ang mga pantas ay makaunawa. Pag maingon taog, gisulayan nga tao, tungod kay ang tao gyud moagi man gyud og pagsulay, kita agihon man gyud ta para gyud makita gyud kinsa gyud tinuod, makaingon ra gyud ka igsoon nga tinuod ta. Bisan pag-unsa pagkuso-kuso dira, kalisod dira, nga maagihan gyud nimo kalisod sa imong pagpangalagad, maunongon gyud ka diha kang Kristo. Mao nay tinuod gyud igsoon. So ang sama sa akong gikaingon, mauto ang tinuod, gold, bulawan, kung bisag unsa pa nga mga pagsulay nga maabot sa to kinabuhi, maunongon gyud ka. Ug ang imong gugma kang Kristo, wala gyud paglubad, mga kaigsonan. So padayon ta. Kini may pinakapait nga quotation, mga kaigsonan, ato lagi di ampo nga wala. Kung naa man ni sa to nga kinaiya, kanako ato gyud ni ampo nga mawala gyud ni siya. Sabi dito, hindi lahat ng nagpapahayag na nangingili ng Sabat ay tatakan. Marami maging sa mga nagtuturo ng katotohanan sa iba ang hindi tatanggap ng tatak ng Diyos sa kanilang mga noo. Pinaka-critical ni tungod kay dili lang pastor, dili lang layman, dili lang evangelist, kita nga mga nag-angkon karon. Ako, pinakatagilid niya, daghan na membro sa mga nag-angkon nga Sabbath keepers. Ato na ning usahon, maunsa pa ang imuhang prinsipyo din na usahon nato. Do natay nagkalanlain nga mga matud pa individual na mga gipangtun-an. Matud pa ang hindi tatanggap ng tatak ng Diyos sa kanilang mga noo. Mayroon silang liwanag ng katotohanan. Alam nila ang kalooban ng kanilang Panginoon.
Nauunawaan nila ang bawat punto ng ating pananampalataya, subalit wala silang katumbas sa mga gawa. Sa may pasabot, dugangan na to pagbasa. Sa kanilang kakulangan ng debosyon at kabanalan, at sa kabiguang maabot ang mataas na pamantayang panreliyon, ginagawa nilang kontento ang ibang mga kaluluwa sa kanilang kalagayan. Bantayan nato ni sa atin ay hindi kailanman tatanggap ng tatak ng Diyos hanggat ang ating mga karakter ay may kahit isang mantsa o dungis. Sa Ingles, not one of us will ever receive the seal of God while our characters have one spot or stain upon them. Usa kalama ang makita igsoon. Di gyud ta matatakan. Ang paglilinis ng templo ng kaluluwa mula sa bawat karumihan. Pagkatapos ay ibubuhos sa atin ang huling ulan, gaya ng pagbuhos ng unang ulan sa mga alagad sa araw ng Pentecostes. Tinaog klaro. Karong panahon na igsoon, natas gitawag og selling time. Panahon karon nga ato gyung limpyuhan ang atong kaugalingon. Hunahuna ug kasing-kasing. Pag naay nakita sa Dios, kausalang kalama, one spot mga kapatid, ay hindi talaga tayo masisilyuhan. Next po, Testimony Volume 5, page 136. Sa lalong madaling panahon, ang bayan ng Diyos ay susubukin ng nag-aapoy na pagsubok. Mga pagsubok. Bot pasabot, muabot ang kapanahunan na ang matag usa muagig yun o ngilngig kaayo. Dili mahulagway nga mga pagsulay sa umalabot nga kapanahonan. At ang malaking bahagi ng mga ngayon ay waring tunay at tapat ay papatunayang hamak na metal. Sa halip na mapalakas at mapagtibay ng pagsalungat, mga banta at pang-aabuso, sila ay may kaduwagan na papanig sa mga sumasalungat. Mao ni pinakapait nga propesiya igsoon kay kung wala gyud ta naanad karon pagsunod sa tanang kamatuoran, posibilidad mga kaigsuonan ako, posibilidad mas mupili na lang ko didto sa wala nga bahin. Padayon ta. Habang papalapit ang bagyo, isang malaking uri ng mga nagpapahayag ng pananampalataya sa ikatlong mensahe. Matudpan dire. Sa ikatlong mensahe, ngunit hindi napabanal sa pamamagitan nito. Ang iiwan ang kanilang panindigan at hanap ng kanlungan sa ilalim ng bandila ng mga kapangyarihan ng kadiliman. Pinakasakit nga propesiya ni. Gatuo ka ba? Sige kag pangalagad karon. Tungod kay wala nimo na exercise ang pagtuman sa tanan nimong mga nabasa. Moabot gyud ang panahon mga kaigsuonan. Bisan pa og solid ka unya ang imong ngalan na record pa gyud sa basahon dira sa iglesia. Practical ta karon ba? Usay man gud isip nga usa ka Adventista ilabi na pag membro ka ng organization no. May maririnig ka, hindi na yan sila. Para bang walang kaligtasan yung mga hindi na membro sa organization. Pag yung pangalan niya, diba, normal, isa ako sa nabande, isa ako sa pinangalan offshoot din eh. Pag hindi ka na narehistro yung pangalan mo doon, talagang ang tingin ng karamihan ay wala kang kaligtasan. Pero honestly speaking mga kapatid, ito yung pinakamahirap. Di ta magsalig. Kay napud tay mabasa nga bisag wala bisan pa daw ang imong pangalan naa dinha sa libro sa iglesia basi baon niya wala didto ang imong pangalan sa libro sa langit. Mo ni atong iampo sa Ginoo gyud na hopefully nga atong pangalan gyud na rehistro gyud dito sa langit. Kay nga naman basig wala usag gyud di ay ta kakampi. Darating panahon, kakampi pala tayo sa kapangyarihan ng kadiliman.
Continue po tayo. Sa pakikiisa sa sanlibutan at sa pakikibahagi sa espiritu nito, nagkakaroon sila ng halos kaparehong pananaw sa mga bagay. At kapag dumating ang pagsubok, sila ay handang piliin ng madali at popular na panig. Ang mga lalaking may talino at kakit-akit na pananalita, katug yung na-appreciate niya nato karon nga astang bagti kagid mo wali di basta-basta. Larino kay manulti. Talagang bihasa. Isang teksto lang, galing, no? Talagang nagpagamit sa gawain na minsan ay nagalak sa katotohanan, minsan, itong klaroho, no? Ay gagamit ng kanilang mga kakayahan upang dayain at iligaw ang mga kaluluwa. May mga adlock, posibilidad na mga ako ginaampo po di sa akong kagalingon kay delikado gyud. O tagilid ta ani no. Kini nga propesiya musugot tag sa dili mga igsuon, individual ni siya. Atong susihon atong kagalingon kay basig gyud isa ta sa dili gyud masilyuhan. Pinakapait. Kanang maayo kay ta mo lantaw usahay bangga-bangga ta karon no. Kita pong ubas-tabang sa Ginoo nga nakapaningkamot labi na ning ubang mga kaigsuonan pasayloa lang jud ko kung nakasunod na gali sa pag-vegetarian grabe pud mohukom sa wala pa ka vegetarian di ba murag luwas pay ginamos matud pa sa didto sa banda sa Bayugan di gay ka kaon pagay kag unod luwas pay ginamos igsoon at gyud ni pasalamatan nga kita nga nakasunod na atong iampo gyud ning mga kaigsuonan usab na makasunod kani ang nagyudtas katapusang kapanahonan propesiya ni katong mga maayo manulti maayo muwali hastang abtika pero mabot na yung panahon mapastor ka man maleman ka or unsa ang imong katungdanan church elder posibilidad mabot gyud ay panahon nga pwedeng dili ta masilyuhan o kita pa gyud ang mukampi didto sa kangitngitan. Sabi dito, patuloy po tayo. Usagi pinakabug-at og rason nga nung aduna may daghang dili masilyuhan sa mga nag-angkong Adventista ni ang pinakatin-aw og klaro nga hinungdan usab igsoon. Ang tatak ng Diyos ay hindi kailanman ilalagay sa noo ng mapag-ambisyon. Mapagmahal sa sanlibutang lalaki o babae. Hindi rin ito ilalagay sa noo ng mga lalaki o babaeng may sinungaling na dila o mapanlinlang na puso. Lahat ng tumatanggap ng tatak ay dapat na walang dungis sa harap ng Diyos, mga kandidato para sa langit. Atong hisgutan ng ambisyon igsoon, dapat mangyud ang ambisyon nato karon dili pang lupa. Kung naman kay ambisyon na ninyo mahimo ra pug kang instrumento unta sa iyang buluhaton. Halimbawa, nangambisyon ka nga madato pero ang dato gisgutan igsoon manghinatagon ka ba? Dili nimo idalo. Wag mong ipagdamot pag sa gawain ng Dios nagdadamot ka. Pero yung sarili mong mga ambisyon nagagawa mo. Naging channel ka. Halimbawa, yumaman ka, naging channel ka. Bakit ka pinaintulutang nagkaroon ng pera dahil channel ka para sa gawain niya? Makapagtapos, estudyante ka ngayon. Ano bang rason bakit ka makapagtapos? To serve God. Kasi pangarap mo. Pero dagdagan po natin. Mapagmahal sa sanlibutan. Sa English, world-loving man or woman. Manisa sa ko ang gisulti, kay balaan makaagid ning pangalan nga Adventista del Septimo Dia, Seventh-day Adventist. Ako gatuog yung ko nga ang Seventh-day Adventist usa ka balaan nga pangalan sa tuang panahon karon. Nay usa ka dalaga ga pangayo siya advice ako tungod kay gusto siya magpabautismo. Pero ako siya giprangkahan. Ako siya giingnan. Sinabihan ko siya. Para sa akin kasi, ang pangalang Seventh-day Adventist ay banal. Ngayon, kung magpapabinyag ka,
na hindi mo maipangako sa Diyos, na hindi mo kayang pigilan ang gana mo, hilig mo sa pagsasayaw, pag-aawit na makasanlibutan, wag na lang muna. Kasi napakahirap. Pag nagpabautismo ka, nagpabinyag ka, hindi mo matalikuran ang pagsasayaw at pag-aawit ng mga makasanlibutang mga awit. Isa ka lang din. Isa ka sa nagpapahiya. Nakadagdag ka sa mga nagpapahiya sa pangalan at pinapahiya mo ang Diyos mismo. Sinabihan ko, mga kapatid. Sinunod niya kasi siguro hindi pa nga siguro niya kaya talaga. At sinabi ko, dalangin ko na kung darating man ang panahon, maging seryoso ka talaga, na ma-overcome mo, na mapagwagian mo yung mga habit mo. Lisod kayo igsoon, nadaghan ni dawat karon sa santos na bautismo. Pero ang hilig sa sayaw, ang hilig sa pag-awit sa kalibutan, naara gyapon. Dili maayo. Gikinanglan ang makita una, aduna gid kausaban. Atong yampo. Nakita usab karon, makapadayon gyud. Kay ngano man, grabe gyud kusog ang sulog karon sa kalibutan. Ngani gisulti gali nga kung dili gali padaliun ang panahon, ang adlaw, kita mismong nagsugod karon posibilidad pagyud na dili ta makapadayon. Mao na ang propesiya, pamubuon na gyud ang mga panahon, mga kaigsunan. Tingala ta na ang isa ka adlaw dali ra mo ra magi. Nagpanday rami og kusina. Wa pa gyud nahuman tungod sa kapaspas sa adlaw, mga kaigsunan. Unang Juan 2:15-16, pahinumdom kanunay ni siya. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat ng nangasa sa sanlibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Testimony Volume 5, page 81. Maraming bituin na ating hinangaan dahil sa ningning nito ang mawawala sa dilim. Ang ipa na tila ulap ay tatangayin ng hangin, maging mula sa mga lugar ay nakala nating puro sahig ng mayamang trigo. Mga kapatid, naway tulungan tayo ng Diyos. Basta nagpakilala ka pa lang, nagpakilala kang Seventh-day Adventist ngayon. Sabbath keeper. Tulungan nawa tayo ng Diyos na itong sarili natin ay mapanagumpayan nitong huling kapanahonan. Pinaka-importante nga makita nga ni kanato ang tinuod nga pangalan sa Seventh-day Adventist naa sa sulod, naa sa gawas. Dili lang sa gawas igsuon. Akong buhing pagampo nga mahimo gyud dapat ta, mahimo unta ta nga tinuod nga bulawan niining panahon na. Dagantag mga pagsulay nga agihan, ug sa dili madugay ang sandilo ipatuman sa Dios, makasugakod ta sa unahan igsuon tungod kay lig-on ka sa imuhang pakigdugtong kang Kristo nining panahon na. Hinaut ko, nakita may mong mapadayonon uban sa tabang sa Ginoo. May akong buhig nga pagampo.